Magandang umaga sa Pilipinas. Ipapaalala ko lang din sa inyo, gaya ng pagpapaalala ko sa lahat ng mga nagdaang panahon. Isa lang ang buhay. Sulitin mo na. Minsan ka lang mabubuhay. At meron kang malaking swerte na nakatira ka sa isang napakagandang bansang ang pangalan ni Pilipinas. Pilipinas, ipapaalala ko lang sa inyo kung gaano karaming dugo ang nasa ilalim ng lupa para lang matamo ang kalayaan na meron tayo. Huwag mong sayangin yung oras mo. Maghapon magdamag ka na nagsa-cellphone, maghapon magdamag kang nakahilata, maghapon magdamag ka na walang ginagawa. Minsang panahon ka lang mabubuhay, Pilipinas. Minsang panahon ka lang mabubuhay. Sulitin mo na hanggang sa kaduluduluhan. Hanggang sa huling patak mo. Hanggang sa huling hininga. Hanggang sa huling tibok ng puso mo at ng lakas mo. Minsan ka lang mabubuhay, Pilipinas. Minsan ka lang mabubuhay. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Sige, gaya ng palagi, pagsilbihan muna natin ng mga babae. Question and answer portion. Kung meron ng mga tanong, ready na ako na sumagot sa mga tanong. Wala akong nakikitang comment. Marami ng comment dito sa gilid, pero wala akong nakikita sa akin. Sira na naman yata ang Facebook ko. Wala akong makikita sa akin. Anyways, sige, kung meron na, go. Sabi ko, John Bailo. Logs, contact mo nga yan. Dito. Dito sana. Logs, content mo nga yan. Wala eh. Sige, go. Lods, content mo nga yan. Sinabi mo maghapon nakahilata, maghapon ng cellphone. Gusto ko yan. Relax. Meron kami i-shoot ngayon. Sa mahabang panahon, hindi ako nag-po-produce ng content. Pero ngayon, magpo-produce ulit ako ng content. Kasi meron ng ilan yung mga nakakatuwang sa akin. Sa mga nanonood ngayon, pakishare nyo nga muna itong live ko. Pakishare nyo muna itong live ko. Tapos type done kapag na-share nyo na. Para maraming makapanood. Alam nyo naman na wala naman akong kinikita rito. Walang monetization ito. Itong kulay blue. Profile picture. The Chichester Official. Wala akong kinikita rito. So makatulong lang tayo sa ibang mga tao, yun ang interest na to. Makatulong sa ibang tao. Hindi na importante kung may kitain o wala. Ang pinaka-bottom line nito, makatulong sa mga kapwa-tao. Wala akong monetization dito. So kung i-share nyo man, hindi naman siguro masyadong mabigat sa loob. Sige, go. Next question. Kay... Live? Oh. Go. Ano na? Anong balita? Dead air tayo. Kay JP, tanong ni JP, magandang umaga Pilipinas. Kamusta ka po? Ito. Pwede mong pindutin ito. Pwede mong pindutin yan. Para ngayon, hindi ngayon umaangat. As much as gusto kong basahin yung mga komento ninyo, ito may problema ako eh. Wala kasi akong nakikitang comment dito sa mismong sarili kong cellphone. Pwede ba ako makakairam ng cellphone? Manonood lang ako ng sarili kong live para mabasa ko yung mga comments ninyo. Sige, go. Go. Kay Sir JP, tanong ko lang po kung Diyos po ba si Jesus Cristo o propeta? Salamat. Sa Quran, propeta. Sa Biblia,
basahin nyo na lang yung bandang dulo ng unang Juan. Naparito ang anak ng tao. Tapos nasabi, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Maraming talata na nagsasabi ng gano'n. Uno-uno ng Juan, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Yun ang nakasulat. Hindi mo naman mababali yun eh. Sabi ng iba, panukala raw yan. Hindi yan panukala. Nakasulat sa Apokalipsis, pangalan, yung salitang verbo. Diyos uno ng Juan, tapos 14. Nagkatawang tao ang verbo. Brother, makikisuyo. Marami kasing customer dito ngayon eh. Shoutout muna kayo dyan. Yes. Okay. So, gantong oras, medyo marami-rami pa rin tao. Sige, go. Next question. Tanong ni Joel. Hawakan mo kasi, ito, pipindutin mo, katulad nung itinuro ko. Sumunod sa instruction, hindi pa pwedeng hindi. Kasi ikaw rin na mahihirapan pag hindi ka sumunod sa instruction. Alam mo, Pilipinas, isa sa mga pinakamalalaking bagay that I pride myself on is kapag sumunod ka sa instruction ko, ikaw din na mapapabuti. Hindi ako bibigyan ng instruction ay kasasama ng tao ko. Pag sumunod ka sa instruction ko, subok yung instruction ko. Pag hindi ka sumunod sa instruction ko, magta-trial and error ka. Wala kayong assurance na gagana yan. Sige, go. Tanong ni Joel Moncada Estrera, brother, anong tamang proseso sa pag-turn from employment to entrepreneurship? Salamat po. Tamang proseso. Wala namang specific na tamang proseso dyan eh. Pero ako, ang smooth na transition para sa akin, kapag dumodoble na yung kinikita mo sa entrepreneurship versus sa sweldo mo, that's the time para mag-resign ka na. Huwag ka muna magre-resign dahil lang nakapagsimula ka ng negosyo, resign ka agad. Walang assurance yun, napapaldo ka ron. Walang assurance. Paano kung tumagal? Oo, hindi ka nga nalugi, pero ang tagal-tagal naman ng turnover, halos wala kang kinikita. Kasi trial and error ka pa, nagsusubok ka pa. Tapos ang merkado, hindi mo pa sigurado kung magre-respond ba sa'yo o hindi. Diba? Sa akin, simple konsepto. Pagka kumikita ka na ng maayos, galing dun sa mismong negosyo mo. Nabaka lang po. Sinigang nabaka. Ganito. 140 po with rice. Ato, bibigyan ko kayo ng instruction. Hindi sinigang na baka lang. Never natin ginagamit yung salitang lang sa sinigang na baka. Huwag mo kakalimutan, itong sinigang na baka na to, umuusad ang buhay ng mga Pilipino dahil dito. Huwag mo lalangin yung sinigang na baka. That's very offensive para sa akin, brother. That's very offensive. Napakaraming taong umuusad ang buhay dahil sa sinigang na baka lang. Sinigang na baka lang. You say sinigang na baka. Ganun kasimple. Sinigang na baka. Tapos tikman nyo. Patikman mo sa kanila. Nasa kanila na ngayon kung bibili sila o hindi. Sige, go. Next question. Tanong ni Baba Yega, anong masasabi po ninyo sa peaceful rally na gagawin ng INC this coming Monday? Hindi ako interesado ron. Hindi ko alam kung ano dahilan kung bakit sila kung bakit magra-rally. Hindi ako interesado ron. Kasi sa madalas na pagkakataon, merong separation of church and state. Bakit ngayon, ang tunog sa akin, parang napapakinabangan na ang church para makialam sa state. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako interesado dyan. Kasi kaya nga may clear separation of church and state eh. Wala ngang tax ang mga simbahan eh. Diba? Hindi na importante kung dating daan yan, Iglesia ni Cristo yan, o kahit na ano pa yan, walang tax ang simbahan. Lahat ng religious organization hindi tinataksan. Ano kaya na ibig sabihin? May pagkakahiwalay yan. Pag hindi mo inihiwalay yung church and state, magugulo ang bansa natin. Bakit? Hindi naman isang religion lang ang meron dito sa bansa. Ang dami. Isipin mo, lahat na lang ng religion makikialam. Lahat na lang ng religion magrarally. Ano ngayon ang mangyayari? Chaos. Hindi ako interesado dyan. Hindi ako interesado dyan. Yun ang sagot ko ron, hindi ako interesado dyan. Next question. Tanong ni TikTok Rio, Michael Jan, totoo po ba na 15 daw yung 10 commandments? Nabasag lang daw yung Ang tanginan di kaletyan lang yung next question ako.
Nakita ko yun. Nasingil niyo na ba yung brother? Ay, hindi pa. Nasingil na ba niya? Hindi pa. Ayun. Umalis na yung tao eh. Rems, nasingil mo na ba yun? Umalis na yung tao. Standard procedure natin, brother, hindi ka magpe-prepare ng hindi bayad. Kasi pag umalis yung tao, o ngayon, paano ngayon? Wala na. Nagpe-prepare ka pa, wala na. Hindi mo na ngayon alam kung babalik pa ba yun o hindi. Nakita ko dumiretso sa kalsada eh. Sige, next question. Pansinin nyo kasi yung customer. Rems, pansinin nyo yung customer. Tanong ni Q-Man, sir, ano? Sige, next question. Tanong ni, sir, ano pong pakiramdam na gumagawa ka ng mabuti sa gumagawa ka ng masama? Masarap yung paggawa ng masama. Diretso. Tangina, straight. Straight out, masarap yung paggawa ng masama, lalo pagkabata ka pa. Pero when you start growing older, yung kaguluhan kasi masarap lang yan habang bata ka eh. Nung bata ako, sarap ng heavy metal eh. Ayan no, tama. Sarap eh. Diba? Lalo na yung mga underground music. Eh ito, mainstream na to eh. Technically, mainstream na yan eh. Pero yung mga underground music, ang sarap eh. Rakrakan, slaman, diba? Mosh pit. Sarap eh. Habang bata ka. But once you grow older, mas gusto mo na yung katahimikan. Kapayapaan. Masarap gumawa ng kagaguhan habang bata ka pa. Pero hindi mo gugustuhin yun kapag kaunti-unti ka nang tumatanda tapos nakikita mo na yung sarili mo sa salamin. Bakit? Kasi that's where everything will start creeping in. Sarap lang yan habang okay ka pa, habang malakas ka pa. Pero pag nawala yung lakas mo, isang araw may masakit sa katawan mo, kahit bata ka pa, sasabihin mo sa sarili mo, ayoko pang mamatay. Tapos dun mo ngayon sasabihin sa sarili mo na gusto kong gumawa ng mabuti. Kasi darating yung panahon, ramdam mo sa sarili mo. Ramdam mo sa sarili mo, you are going to die. The sooner na ma-realize mo na mamamatay ka, the sooner na dapat mo ring ma-realize na hindi ka dapat gumagawa ng masyadong maraming kagaguhan. Masarap lang yan as a form of thrill sa buhay. Pero pagka lahat na lang ng parte ng buhay mo, puro kagaguhan ang ginagawa mo, di ka na gumagawa ng mabuti, pagdating ngayon nung brink, nung mamamatay ka na, sabihin mo, hindi ka pa handa. Kaya ako, I would rather invest in the afterlife. Mas maigi na sa akin na mag-invest sa kabilang buhay. Bakit? Kasi hindi mo na maalam kung hanggang kailan lang ang buhay mo. Hindi mo nga alam kung may kabilang buhay ba o wala. Hindi mo nga alam kung may Diyos ba o wala. Pero mas okay na sa akin na magbaka sakali. Kaysa yung nagpapakasigurado ako sa mga bagay na hindi talaga sigurado. Diba? Gaya nga ng sabi nila, it's better safe than sorry. It's better safe than sorry. Prevention is better than cure. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Almi Rose Opus, Quiz Chester, ano opinion mo nung di ka gusto ng nanay ng boyfriend mo, pero mahal na mahal ako ng BF ko? Wala kasi akong boyfriend, di ako nagkaroon ng gano'n kahit kailan. Ano yan? Sabi ro, anong opinion mo nung di ka gusto ng Naghang? Oo. Ano yan? Ano opinion mo nung di ka gusto ng nanay ng boyfriend mo? Pero mahal na mahal ako ng BF mo. Alam mo, gaya nga na sabi nung kanta, sometimes love is just ain't enough. Hindi sapat yung mga pagmamahal na yan. Nakakanin ng pag-ibig na wagas kung tayo nagugutom at walang pambiling bigas. Importante pera. Yung mga mahal-mahal na yan, puta, mahal-mahal nyo lang isa't isa, basta may nakakain pa kayo, mahal nyo lang isa't isa, basta nakakabayad lang kayo ng ilaw at tubig. Pero as soon as magkaroon na kayo ng problema, tapos ang pera nyo, finances pa, tignan natin ngayon kung mahal nyo pa rin isa't isa pag nagugutom na kayo, dahil tinatamad magtrabaho yung lalaki. May dahilan ng magulang mo kung bakit hindi tinatanggap yung lalaki. May dahilan. Tanong mo sa magulang mo kung ano dahilan kung bakit hindi tinatanggap yung lalaki. Tapos ano magagawa ng lalaki para tanggapin yung lalaki ngayon. Bakit? You have to consider financial status. Baka naman hindi financially stable yan. Ang sarap lang sabihin, mahal. Paano pag nagkaanak na? Mahal pa ba?
Eh, yung mahal na nararamdaman ng mga laman ninyo, lumilipas yan, humuhupa yan. Pag humupa ngayon, ito na ang tanong. Ano ngayon ang kapalit nung pagmamahal na humupa? Kasi ang madalas na napapansin ko dyan, ang kapalit niyan, obligasyon. Tapos pag napuno ka na ng obligasyon, tignan natin kung mahal nyo pa isa't isa. Alam mo, Pilipinas, huwag ka masyadong magpakabuyo dun sa pagmamahal na punong-puno ng kantutan. Kasi pagkatapos ninyong magkantutan at kabisado nyo na mga katawan ng isa't isa at may anak na kayo, tignan natin kung gusto nyo pa rin yung isa't isa. Tignan natin kung mahal nyo pa rin yung isa't isa. Doon nagkakatalo yan eh. Diba? Bakit? Ang mga Pilipino, tangina, napakailig sa love story. Akala nila lahat, puro happy ending eh. Without considering na ang karamihan ng mga tao ngayon, sa panahon natin ngayon, tangina, nagsisipaghiwalay eh. Ang masakit niyan, mahiwalayan ka kung kailan may anak ka na. Mahal na mahal ka, sabi niya. Pero pag naanakan ka na niyan, tas kabisado nyo nakatawan ng isa't isa, tas mataba ka na, tignan natin kung mahal ka pa rin yan. May nakikita ang magulang mo na wala sa lugar dyan sa lalaki na yan, kaya hindi sila pumapayag. Tanong mo sa magulang mo. Kasi yung magulang mo, mas matanda yan kaysa sa'yo. Ano ibig sabihin? Nakita na niyan ang mundo. Baka ikaw, wala ka pang malay dahil sustentado ka ng magulang mo. Eh kung mo sustentado ka ng magulang mo, ikaw naman, gumagawa ka naman ngayon ng obligasyon na walang kakwenta-kwenta para kumuha ka ng batong ipapalo mo sa ulo mo na hindi rin naman gusto ng magulang mo. Diba? Tanong mo muna sa magulang mo, bakit ayaw nila doon sa lalaki? Ngayon, magkakaintindihan kung bakit nga ba ayaw nila doon sa lalaki. Diba? Kasi ang madalas na dahilan yan, mga magulang, ang madalas na dahilan yan, wala pa kasi kayong nararating. Puta, hindi ko nga maintindihan bakit hirating-hirati sa mga ganyan ng mga tao eh. Hirating-hirati sa mga ganyan na pwede ka namang humanap ng kahit na sino kapag mayaman ka na eh, di ba? Pagka successful ka na, natapos mo na yung kolehiyo mo, financially stable ka na, nakatanaw ka na ng utang na loob sa magulang mo, eh puta, hindi mo pa nga minamahal ang magulang mo eh. Nakatikim naman lang ba ng libre ang magulang mo galing sa'yo? Tapos yung mahal-mahal na yan ang inaatupag mo. Baka nga ni hindi kayang manlibre man lang ng siomay niyang putang ina na yan. Sa mga magulang mo, baka ikaw lang ang kayang ilibre niyan eh. Diba? Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Huwag kang mangmang, huwag kang gago. Puta, pinalaki ka ng mahabang panahon ng magulang mo, tapos ngayon, kung sino-sinong pinagmamahal mo. Unahin mo muna mahalin ng magulang mo. Unahin mo muna maghanap ng Diyos. Unahin mo muna gumawa ng pera. Siguraduhin mo muna may kinabukasan ka para pag nagkaanak kayo, wala kayong problema. Common sense naman yan eh. Common sense yan. Ang problema, karamihan sa mga Pilipino ngayon, wala sentido komon. Kaparehas halos nung comprehension level natin na napakababa. Babasa ka na lang, hindi mo pa naintindihan yung binasa mo. Eh, ang katulad niyan, titingin ka na lang, hindi mo pa nakita. Diba? Kitang-kita mo naman. May dahilan ng magulang mo kung bakit ayaw kayo. 'Di ba? May dahilan kung bakit ayaw kayo na maging kayo ng magulang mo. Tanong mo magulang mo kung bakit. 'Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong ni Joel Montada Estrera, Brother Chi, naniniwala ka ba sa traditional na panliligaw sa kababaihan? Nakadepende siguro. Nakadepende kung sino yung liligawan. Tangina, babae ka, gusto mo maligawan ka. Tapos, puta, gusto mo maligawan ka habang yung chicharong bulaklak mo, pinapakain mo sa kung sino-sinong tricycle driver. Putang inang yan. Tapos, ang gusto mo, liligawan ka pa. Para liligawan ka, nililigawan yung malinis. Hindi yung pinapakain mo yung putang inang, di ba? May mga iba, puta, gusto ko ikaw, liligawan ako. Tangina mo, sa umaga gusto mo liligawan ka, tapos sa gabi pinapakain mo yung chicharon mo kung kanino. Putang inang yan. Tangina talaga eh. Gusto mo tatratuhin kang parang virgin. Diba? Habang putang ina. Minsan may mga babae delusional eh. Gusto nila maliligawan pa sila, tapos putang ina. Ewan ko, bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Sige, next question. Tanong ni Dior Patrick, yung jowa ko kasi tinutukan ng baril kapatid ko kaso mahal ko pa din siya. Kaya pa kaya siya tanggapin ng nanay ko? Pakiulit sandali yung tanong. Yung jowa ko kasi tinutukan ng baril kapatid ko kaso mahal ko pa din siya. Kaya pa kaya siya tanggapin ng nanay ko? Ang tanong ko sa'yo, bakit tanggap mo pa rin yung putang inang yan? Diba?
Tangina, tinutukan na nga ng baril yung kapatid mo eh. Kapatid mo yun eh. Kayo pa niyang lalaki na yan o hindi, yung kapatid mo tinutukan ng baril and that alone is a crime. Gumawa ng krimen yung putang inang jowa mo yan. Tanong ko sa'yo, ba't tanggap mo pa din? Parang mali ka yata ng tanong ha. Gusto mo tanggapin pa rin ng magulang mo yung ganyang klaseng violenteng tao? Eh kung naiputok niya yun sa kapatid mo, de patay na kapatid mo, tanga ka ba? Tanga ka? Boba ka? Kung yung kapatid mo nga, puta, tinututukan ng baril niyan. Ano kaya na-assurance na hindi ka tututukan ng baril niyan? Diba? Makatutok ng baril, akala mo ganun kasimple yun, no? In case hindi mo alam, krimen kaya yan. Yung pagtututok ng baril lang wala sa hulog, krimen yan. Nakakakaso yan at nakakakulong yan. Tanginang tangan itong putang inang to. Ano ba pakiramdam mo? Parang ano, importanteng tao ka na yung jowa mo, rockstar, makatutok ng baril sa kapatid mo, ayos lang. Tanginang mga tao to, no? Ba't ganyan katatanga yung mga putang inang mga babae, no? Ang tangan nyo, no? Ikaw kaya matutukan ng baril, tignan natin kung hindi manginig ang tombong mo, tapos sige natin kung tanggapin mo pa yung ulol na yan. Tanginang yan. Sa akin, puto, tututukan mo ko ng baril, siguraduhin mo kaya mong iputok. Kasi pag ikaw tinutukan ko, tangina, puputok talaga yan, maniwala ka sa akin. Hindi mo ako matututukan ng baril na hindi ko ipuputok. Siguraduhin mong siguraduhin mong tatamaan mo ko, siguraduhin mong matatapos mo ko. Kasi maniwala ka sa akin, tutukan mo ako ng baril, hindi kita titigilan hanggat hindi ka dumadapa. Sige, next question. Next question. Gusto ko sana magbasa ng tanong, kaso wala ako nakikita ng tanong dito. Hi, tanong ni Genesis Mendoza. Okay. Brother, effective ba para sa long-term leadership yung pagiging... Pahingin na lang ako ng mic. Kasi wala rin naman, hindi rin naman ako makakapag-akit ng tao sa live eh. Kasi nga, wala akong makikita comment sa comment section. Habang sineset up yung mic ko, share nyo nga muna sandali itong live. Ayoko nang tatamad-tamad ah. Pakishare nga itong live na to. Share nyo muna itong live ko. Share nyo itong live ko. Tapos type done kapag na-share nyo na. Magkano to? 5. Magkano sukle? 15? 650. Okay. 15. Sige, go. Habang nagse-set up kami rito, paki-share muna sandali yung live ko. Paki-share muna. Okay. Sige, next question. Tanong ni Dandy Madronyo. Salamat, ingat kayo. Balik kayo susunod. Okay. Ano po masasabi niyo sa mga religious leader na kumakandidato? Okay lang yun. Mga religious leaders na kumakandidato. Hindi naman kasi yung religious leader. Hindi pastor lang yan eh. Religious leader yan eh. Wala pa akong opinion tungkol dyan. Wala pa akong opinion. Nasa isip ko, pastor eh. Kung pastor lang, okay lang eh. Pero religious leader, meron separation of church and state eh. Obviously, hindi naman yung religious leader ang church. Diba? Pero siya ang puno ng church na yun eh. Leader nga eh. Religious leader eh. Kung pastor lang yan, baka Pero kung siya mismo yung pinakapuno, presiding minister, medyo hindi ako sigurado ron. Hindi ako sigurado. Sige, next question. I will say nakadepende kasi kung matino yung religious leader, bakit hindi? Diba? Pero ang tatakbo para lang lumaban sa politika at magkaroon ng dagdag na kapangyarihan para dun sa religious organization niya, lisya na yun pagka ganun. Sablay na yun pagka ganun. Sige, go. Next question. Tanong ni Christian, Boss Chi, meron po kaming maliit na tindahan, pero meron po kaming kakompetensya na malapit sa aming pwesto. Malapit po sa tapat namin, tips lang po. Sana, boss, paano po ba ako makipagkompetensya sa kanya para mas bumili po sa akin ang tao? Any advice po, boss? Mahirap na sitwasyon po, pero hingi po sana ako ng advice sa inyo. Okay, tatlong advice ko ganito. Una, pwede ka makipag-price war. Pababaan ng presyo. Hanggang dumami yung customer mo, pwede mo nang iangat ulit yung presyo. Pangalawa,
you make sure mas maayos ang customer service mo. Mas magiliw ka, mas masaya kang kakwentuhan kaysa dun sa kabila. Kasi halos magkakapresyo lang yan eh. Kapag may tindahan ka, may tindahan din yung kabila. Kunti lang diferensya, magkakapresyo na kayo eh. Pangatlo, huwag kang magpapautang. O kung magpapautang ka man, kasi pag hindi ka nagpautang, hindi bibili sa'yo. Kung magpapautang ka man, lagyan mo lang ng limitation. Kung magkano man yung pwedeng utangin. Yan ang sagot ko sa'yo ron. Pansamantala, yun muna sagot ko ron. Sige, next question. Tanong ni Patrick ulit. Tanong ni Patrick, kasi nag-aaway kami ng boyfriend ko kasi nahuli ako ng bababae kasama best friend ko. Pinapalayo niya ako sa best friend ko, kaso di ko kaya kasi kasama ko yung simulat sa pool. Ano kaya tingin mo dapat kong gawin? Eh wala, sinimulan mo tapos nasa pool pa eh. Simulat sa pool eh. Sinimulan mo, nasa pool pa. Ano ngayon na nangyari? Accessory to the crime yan. Ganun ang labas nun, accessory to the crime. Papalayuan talaga sa iyo yung best friend mo. Bakit? Eh yun yung nahuling kasama mo habang bababae kayo, di ba? Ano ngayon ang labas? Accessory to the crime. Di ba? Accomplice. Papalayuan talaga sa iyo yan. Ngayon, dyan sa ganyang pagkakataon, mamimili ka talaga dyan kung sino pipiliin mo. Yung jowa mo o yung kung sino man. Yung best friend mo. Pili ka na lang. Kasi hindi naman na ibig sabihin ng papalayuan, eh, titigil na yung friendship ninyo eh. Pero ang tanong ko sa'yo, ba't kasi kailangan pa mayat-maya kasi kasama mo best friend mo? Diba? Bakit kailangan mayat-maya kasama mo pa best friend mo? Kung pwede naman, baka pwedeng isang beses sa isang buwan na lang kayo magkita o isang beses sa 2 buwan. Babawasan mo lang naman yung frequency. Ang sinabi lang naman, layuan mo. Hindi naman sinabing ikat mo eh, diba? Ayun, yun ang sagot ko ron. Talinuhan nyo naman, pabira. Pwede layuan. Pero wala sinabing ikat mo yung communication. Yun nga mismo yung sinabi, layuan lang eh. Magkaroon lang ng distansya. Pero tropa mo pa rin yun. Best friend mo pa rin yun. Again, next question. Pagpasensyahan nyo na muna yung aking tagabasa at medyo naninibago pa. Medyo malabo din ang mata niya. Pero overall, magaling naman siya magbasa eh. Malinaw yung basa. Anong nararamdaman? Malinaw yung basa. Sige, go. Wait lang po. Kung ano yung madampian ng mata mo na mukhang tanong. Basta ganun, mukhang tanong. Yun na lang. Huwag kang mamili. Yung programa ko, hindi namimili ng tanong. Lahat ng bagay, sasagutin ko. Kung may sagot rin lang naman sa isip ko, sasagutin ko. Pero pag wala akong sagot, sasabihin ko wala. Ganun lang naman yun eh, di ba? Alam nyo naman, honest naman ako sa inyo eh. Huwag ka na mamili, ang dami-dami ko nakikita oh. Kay Joel, is there anything that is perfect crime? Wala, kasi sa mata ng Diyos, kitang-kita niya lahat yan kung sa manilbing ng bangkay. Next question. Oh, ayos no? Okay, go. Wait lang. Kay Kyle, tanong ni Kyle Can, ano opinion mo boss sa mga tao na makamundo? Para sa akin, ang mainstream, makamundo rin yan. Kaysa... Lahat ng bagay na papakinabangan, huwag ka nga lang maglulubalob. Diba? May ganong parang talata eh, kung di ako nagkakamali ang nakasulat, kung di ako nagkakamali, don't quote me on this, pero naalala ko si Pablo may sinabing ganon eh. Yung gumagamit ng sanlibutan, umaktong waring hindi nagsisigamit ng sanlibutan. Huwag ka lang magpapakalo-balob, practice moderation. Ano ba naman ang masama kung makinig ka ng kanta na sanlibutan? Anong masama kung makisabay ka ng konti, hindi naman obvious, hindi naman masyado na masama na makisabay ka ng konti sa trend. Halimbawa, fashion statement, di ba? Ito, hoodie, di ba? Ano naman na masama kung makisabay ka sa fashion statement ng hoodie? Hindi naman mahalay na damit, di ba? Kung halimbawa, magkaroon man ng uso tapos ganito, hoodie, ano naman ang masama ron? Di ba? Hindi ako nakakakita ng masama ron eh. As long as hindi mahalay, ganun, hindi provocative yung statement kasi may mga statement church na gano'n provocative eh. etc. Huwag ka lang magpapakaabuso. Bakit? Lahat ng sobra masama. Anything too much is bad. Yun ang sagot ko ron. Next question. Rems, pakiligpit na para hindi nakakadiri yung itsura. Gego, next question. Tanong ni Shaw Rivera, Boss Chi, totoo ba na libre ang mangarap pero magastos mabigo? Libre ang mangarap pero magastos mabigo. Magastos ang mabigo.
Palagay ko kapag hindi ka nakapag-risk versus reward ratio, magastos talaga mabigo. Pero ako, nangarap ako, nabibigo rin naman ako pero tingnan mo, okay lang naman ako Pag hindi ka nakapag-risk versus reward ratio, i-all in mo talaga lahat ng chips mo, isusugal mo lahat. Pero ako kasi hindi ako big fan ng gano'n, isusugal lahat. Pati pato, susugal mo, puta. Practice everything in moderation. Practice everything in moderation, including risk versus reward ratio. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong ni Joel A. Paras, Sir, ano po masasabi mo sa magulang na sinasabi ang anak na dapat sa may, Sir, ano po masasabi mo sa magulang na sinasabi ang anak na dapat sa may mapapalakang makisamo or mabait na anak pero malas sa magulang? Tangina, dalawa yung tanong, magkaiba. Ang layo, walang kinalaman sa isa't isa. Dapat daw sasama ka sa may mapapala ka. Tapos merong mabait na anak malas sa magulang. Parang walang kinalaman sa isa't isa yung mga tanong na yun Yung dalawang tanong na yun, walang kinalaman sa isa't isa. Pero sige, sasagutin ko. Ganito ang sagot ko. Ang nakasulat sa Biblia, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. So sasama ka lang talaga. Tama naman. Sasama ka doon sa mga may mapapala ka. Bakit? Kasi to the contrary, misery loves company. Yung mga miserableng tao, naghahanap ng idadamay yan. Ngayon, kung ako ngayon na mamimili ng sasama ako doon sa mga taong may mapapala talaga ako, hindi doon sa mga taong mabutata. Taka na pagka pumili ka ng mga taong butata, masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. O, para dumami ngayon yung mga taong matitino, i-share nyo nga itong live ko, tapos type done kapag ka na-i-share nyo na. Share nyo muna tong live ko, tapos type done kung na-i-share nyo na. Tapos gusto ko makita yung number of viewers na umangat mula 200 plus, gusto ko makita yan mag 300 plus. Let's go. Share nyo muna itong live ko. Ngayon, yung tungkol doon sa malas sa magulang, hindi ka naman makakapili ng magulang Matuto ka ng konsepto na adaptability. I-adapt mo na lang, mag-adapt ka na lang. Diba? Mag-adjust ka na lang. Kumbaga sa ML, S5 ka wala kang choice, adjust ka. S5 ka tank. Tank. Saluin mo lahat ng sakit. Tapos type done kapag na-share nyo na. Sige, go. Next question. Tanong ni Ryan Alabos, saan ba masarap manirahan? Sa probinsya o sa city? Sa Angono, kasi nandito ako kapag ka medyo bata-bata ka pa, Hindi, dalawa na branch ko. Yeah. You would want to live in the city kapag ka bata-bata ka pa. Bakit? Kasi kaya mo pa yung hassle and bustle ng city. Kaya mo pa yung ingay ng syudad. Kaya mo pa yung gulo ng syudad. Pero habang tumatanda ka, mas gugustuhin mo na lang mabuhay sa probinsya. Kasi mas mababa ang cost of living, unang-una. Pangalawa, mabagal ang buhay. Pangatlo, ayahay. Pang-apat, relax. Pang-lima, wala masyadong sobrang daming problema. Hindi katulad ng Metro Manila, tangina konting kibot mo, puro pera ng pera. Yun nga lang, ang disadvantage, medyo marami-raming chismosa. Yun ang sagot ko rin. Sa probinsya kasi masyado maraming chismosa. Ang dahilan kasi, kilala nila isa't isa tama mo, smile ka ngayon. Tama, dahil chismosa sa inyo, sige, next question. Next question. Tanong ni Justin Martal Hernandez. Brother, ako po ay medyo nag-aalangan sa aking future kahit magtatapos na ako sa una kong bachelor course. Tapos ako ay kukuha pa ng another course for a brighter future. Pero ako ay still nag-aalangan pa rin at natatakot pa rin. Any tips po, brother? Hanapin mo kung ano dahilan nung pag-aalangan mo at takot mo. Tapos resolbahin mo. Kasi yung pag-aalangan, kadalasan yan, hindi ka sigurado sa ginagawa mo. Kung hindi ka sigurado, nagdadalawang isip ka, nag-aalangan ka. Diba? Pero pag sigurado ka, bawa, alam mo na kung gaano kalayo ang distansya mula doon sa isang bato, papunta doon sa kabila, tapos tumalon ka na doon minsan panahon kung kailan nag-aalala ka, nag-aalangan ka. Ayun, pag tinalo mo ng pangalawang beses yun, pangatlong beses yun, pang-apat na beses yun, wala ka naman masyado magiging problema. Parang kita nyo, di ba? Yung paggawa ng 1 milyon, nakikita nyo rin sa Project 1M, di ba? Gumagawa ako ng 1 milyon, di ba? O ngayon, ako ba nag-aalangan? Oo, paminsan-minsan nag-aalangan ako. Pero dahil natalon ko na to ng maraming ulit at nakita ko na kung ano itsura ng mga milyon piso, wala na ngayon akong problema. Kahit paulit-ulit pa, kaya ko nang talunin ng paulit-ulit yung 1 milyon.
Nagkakatalo na lang yan kung kailan. Kasi nakadepende yan sa industriya at saka sa mga desisyonan ko. Paminsan-minsan, tanga rin naman ako. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Wilson Kawi, brother, anong mas mabuti? Magmukhang tanga or magmukhang talino, lalo sa panahon ngayon? Nakadepende sa sitwasyon. I will say nakadepende sa sitwasyon. Kasi may mga panahon na gugustuhin mong magmukhang tanga. Ang dahilan kasi para makabagay ka dun sa mga mukhang tanga. Sabi ng, kung hindi ako nagkakamali, 33 Strategies of Warrior, think as you like, but you have to act like the rest of them. Think as you like, but you have to act like the rest of them. Ibig sabihin, pwede ka mag-isip sa kahit na anong paraan gusto mo. Pero dapat, kaparehas lang din nila yung kilos mo. So kung sila mukhang tanga, dapat mukhang tanga ka rin. Para nakakabagay ka, hindi ka nag-i-stand out. Kapag gusto mong hindi mag-stand out at gusto mong komportable yung mga tao sa paligid mo. Pero kapag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi naman ganun ang gugustuhin mo. You would want to look and act smart. Bakit? Sino may gusto ng empleyadong bobo? Diba? So yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Ronald Ramos, Boss Chi, good morning. Ano po sa tingin nyo ang tunay na reliyon? Ano po personally ang religion na pinaniniwalaan nyo? Hindi ako sumasagot dyan sa tanong na yan. Una-una, personal na tanong yan eh. Influencer kasi ako. Ang problema ko, influencer ako. Mamaya magkamali ako ng pinasok na religion, sinabi ko sa inyo kung ano yung religion na pinasok ko, mali pala ako. Lahat tayo ngayon papunta impyerno. Ako, ito suggestion ko, mag-research ka na lang. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong ni Firemaster Ryan, brother, tanong lang, bukod sa panalangin at paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Wala po. Paggawa ng mabuti, ano pa ang pinaka-the best gawin para matanggap ng Diyos? Magsisi sa kasalanan. Magpasalamat din at the same time. Yun ang hindi nakakalimutan ng mga tao eh. Diba? Akala nila, gumagawa naman ako ng mabuti, okay na yun. Hindi naman ako gumagawa ng mga sumaayos naman yun. Nakakalimutan, magsisi sa kasalanan. Nakakalimutan din na Ang dami. Kailangan mag-practice ka ng awa. Kailangan magsipag ka kasi ayaw ng Diyos ng tamad. Iiwas ka sa lahat ng bagay na masama. Gagawin mo lahat ng bagay na mabuti. Mananalangin ka regular. Hihingi ka ng tawad. Hihingi ka rin ng tulong. At marami pang iba. Yung iba, akala nila pag gumagawa lang na mabuti, ayos na eh. Hindi lang gumagawa ng masama, okay na eh. Oo nga, hindi ka nga gumagawa ng masama. Gumagawa ka nga ng mabuti. Ang tanong, tinatanggap ba ng Diyos yun? May mga bagay na tinatanggap ng Diyos, pero may mga bagay di tinatanggap ng Diyos, katulad ng poverty porn. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Ma-RC Rivera, dapat po bang intindihin ang taong laging tama ang tingin sa mga sinasabi? Hindi. Kasi ang nakasulat sa Biblia, nakita mo ba ang isang taong panta sa sarili? May lalong pag-asa pa ang mangmang kaysa sa kanya. Ang tawag dyan, panta sa sarili. Ibig sabihin, nagtatali-talinuhan, nagdudunong-dunungan. Yung mga tao nagdudunong-dunungan, nagtatali-talinuhan, hindi na matututo yan. Kahit anong unawa pa ang gawin mo dyan, wala ka mapapala. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong ni J.R. Silias, Boss, naniniwala ka ba sa kadar? Yung mga naniniwala dyan. Yung mga hindi naniniwala dyan. I haven't done enough research for that. Next question. Tanong ni Dandy Madronio. Advice naman, sir, para sa mga kaibigan nating nalululong sa sugal. Baka sakali makauntog po yung opinion nyo sa ibang viewers natin sa buo na sugal. Pilipinas, meron tayo isang malaking pandemya. Puta, hindi nyo ba nakikita? Every other ads, puro sugal. Asa na yung tubig ko? Every other ads, puro sugal. Pag nag-scroll ka ng Facebook,
Puta, every other ad, sugal, 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 sugal. Punta ka sa mga influencer, live ng sugal, 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 sugal. Tangina, grabe yung promotion ngayon ng sugal. Alam mong milyon ang ginagastos nila para sa promotion ng putang inang sugal. Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo. Tangina, mamamatay ka dyan. Mamamatay ka dyan. Mauubos ang pera mo, mauubos ang ari-arian mo, pati buhay mo mauubos. Ingatan mo sarili mo, Pilipinas. Yun lang muna pansamantala masasabi ko dyan. Kasi may mga ibang tropa ako, tangina, nag-give in na rin eh. Yun nga masakit eh. May mga ibang tropa ako, dati matindi ang paninindigan. Tapos ngayon, puta, makikita mo, nagpo-promote na ng sugal. Ano nangyari sa paninindigan nyo? Tangina, nagtuturo kayo ng moral high ground. Yun yung content ninyo, moral high ground, motivation, tapos nagpo-promote ka ng sugal. Sabi mo, pangkape lang. Tangina, grabe. Nakakapanlumo. Nakakapanlumo. Ha. Okay, next question. Tanong ni Ryan Alan, naniniwala ka na ang kriminal na halang ang kaluluwang magbabago pa? Lahat ng tao may pagkakataong magbago. Lahat ng tao may pagkakataong magbago. Pero may mga tao, sa sobrang tindi ng kasamaan nila, ang hirap ng antayin na magbago pa sila kasi mas malamang na hindi kaysa oo eh. Mas malamang na hindi kaysa oo. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong ni Don L. Padrino Miguel, Kap, anong masasabi mo sa usapang Pepsi Paloma and TVJ? Oo, mainit na mainit nga yan ngayon eh. Basta mga ganyan chismis talaga ng mga personalidad. Tangina, mga tao mainit na mainit dyan eh. Nagsampa na daw ng kaso si Vic Soto. Balita ko, nagsampa na daw ng kaso si Vic Soto tungkol dyan. Matagal na yan eh. Sobrang tagal na niya, naungkat lang uli ngayon kasi sobrang controversial niyan back in the parang 80s yata. Ganun. Kung di ako nagkakamali, 80s. Sobrang controversial niyan dati si Pepsi Paloma kasi nagpakamatay yan. Allegedly nagpakamatay. Pero ang dami kong naririnig na mga bali-balita, minsan hindi mo na nga alam kung ano totoo eh. Pero kailangan mo rin kasing, you have to put into consideration na yung mga balita na yan, noise lang yan eh, noise. Ano ibig sabihin ng noise? Anong pakinabang sa'yo, personal, na malaman mo yung detalye ng kung ano man ang nangyari dyan sa TVJ at saka sa Pepsi Paloma? Ano pakinabang sa'yo, personal? You can consider that as a form of entertainment. Pero other than entertainment, ano pakinabang sa'yo niyan, Pilipinas? Baka nahihirati ka, ingatan mo sarili mo. Baka nahihirati ka sa mga bagay na hindi mo inaasahan na makakapagpalayo sa iyo sa mga bagay na dapat mong ginagawa. Entertainment lang yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Ace Benedict Vice, good morning, bossing. Dahil nabasa niyo na po ang Bible at Quran, may chance po ba maging isa yung dalawa? Salamat. Walang pagkakataon. Zero. Magiging isa yung Biblia at saka yung Quran, walang pagkakataon. Unang-una, doon pa lang kay Abraham eh. Ang iaalay sa dambana, sa Biblia, si Isaac, sa Quran, si Ismael. Palagay mo ba papayag ang author, ang mga nag-compile ng Biblia na mapalitan yun? At papalagay mo naman, papayag naman yung may hawak ng Quran na mapalitan yun? Walang pag-asa. Malabo yan sa sabaw ng pusit. Malabo yan. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong ni Joel A. Paras, dapat pa ba tulungan ang taong kaya kang ibaba or kaya kang ichismis sa iba kahit malaki ang natulong mo sa kanya? Dapat pa bang tulungan ang tao na ganun? Hindi na. Akin, kinakat ko na diretso yan. Salita ka ng di maganda tungkol sa akin, kakat na kita. Ganon kasimple yun. Bakit? Tanga na, diba? Pinagsamahan, hello. Utang na loob, hello. Wala ka palang utang na loob. Bakit dadagdagan ko pa ngayon yung dahilan para lalo mo akong gaguhin? Diba? Simple lang naman yung konsepto eh, diba? Never bite the hand that feeds you. Never bite the hand that feeds you. Kung sino nagpapakain sa'yo, mo kakagatin yung kamay nun.
Puta na, common sense naman yun eh. Hindi naman masyadong komplikado yan eh. Hindi masyadong komplikado yan, Pilipinas. Tigilan mo kasi yung katutulong sa mga taong linta. Yung mga taong wala nang pakinabang sa lipunan, perwisyo pa ang dulot. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Julius Samarita, Brother, I'm 25 years old at hanggang ngayon tingin ko na pag-iiwanan na ako ng iba. At kung ano-ano na po ang nasasabi sa akin ng magulang ko, na di ko na po alam kung sino susundin ko, sarili ko, ang magulang ko. Please payuhan niyo po ako kung anong dapat kong gawin. Una, magtrabaho ka. Kahit anong trabaho lang muna. Kasi malamang, kaya ka napapag-iwanan, malamang, kaya yung magulang mo marami nasasabi tungkol sa'yo, kasi ayaw mo magtrabaho. Kasi kung nagtatrabaho ka, nagpapasok ka ng pera sa bahay, nakakapag-ambag ka, palagay mo ba may masasabi magulang mo? Common sense eh, di ba? Magtrabaho ka. Kasi ganyang edad, malamang hindi ka na nag-aaral, hindi ka rin nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, batugang ka. Yun ang sagot ko ron. Unahin mo muna, magtrabaho ka muna, magpasok ka naman muna ng pera sa bahay. Baka pwede naman mag-ambag ka. Di ba? Wala namang masasabi magulang mo kapag ka nag-aambag ka eh. Magulang mo yan eh. Pero ang dahilan kung bakit may nasasabi magulang mo, wala ka trabaho. Tingnan mo, may trabaho ka ba? Yung totoo, sumagot ka. Sige, tingnan mo ngayon kung sasagot siya. Pero other than that, next question na muna. Cyborg. Mukha ba ako cyborg? Ano? AI. Tangina, no? May sagot sa mga tanong ninyo eh. AI, automatic. Sige, go. Kay Genesis Mendoza, Brother, effective ba para sa long-term leadership yung pagiging Machiavellian? Machiavellian. I'm still in the process of researching Machiavellian theory. Still in the process of researching it. Kasi binanggit niya Jordan Peterson yung Machiavellian eh. Still on the process of researching it. I haven't researched it well enough to formulate a conclusion. Yun ang sagot ko ron. Kulang pa ako sa information tungkol doon sa Machiavellian theory. Sige, next question. Tanong ni De La Cruz Raymond, Idol, naranasan mo na ba managinip tapos nagkatotoo? Marami. Pero I will say, mas madalas sa pagkakataon kaysa hindi, coincidence. Ayoko namang sabihin, hindi, divine intervention. Bakit? Sino naman ako para bigyan ng oras ng Diyos? Sino ako para bigyan ng oras ng Diyos? Yun ang sagot ko ron, pansamantala. Next question. Tanong ni Mansakaran Karina. Sige, ano yung tanong? Tanong po, warang ama pa rin po ba ang ama kung palaging nasa Pegasus at madalas sa private room pero good provider naman po ang ama? Ang titignan mo, yung pakikisama sa'yo bilang tatay niya. Hindi mo titignan yung pagkakasala na ginagawa niya sa sarili niya. Labas ka na ron. Kung ano man yung kasalanan niya sa sarili niya, labas ka ron. Ang tanong, kamusta yung pakikisama sa'yo? Sa'yo, kamusta pakikisama? Okay, masyado mahilig sa chismis, Pilipinas. You may find it as a surprise. Lahat tayo may kanya-kanyang diferensya. And congratulations, kung ngayon wala ka pang diferensya, congratulations sa'yo. Pero eventually, paglabas mo sa tunay na mundo, na hindi ka na pinapalamon ng tatay mo, magkakaroon ka rin ng diferensya. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Nerissa, Idol, naniniwala ka po ba sa law of attraction? Hindi masyado eh. Kasi ginawa na nilang negosyo yung putang inang law of attraction yan eh. Kung di nyo napapansin, napakaraming putang inang influencer sa social media, yung nagpapapikit ng mata, nagpapapikit ng ilaw. Tapos, at i-attract ninyo ang blessings. Tangina, ibig sabihin, pinababayaran pala ang blessings, ano? Pinababayaran pala yun, ano? Nakakadiri naman itong mga influencer na to. Papapikit-pikit pa ng mata, tapos, i-attract ang blessings. Putang ina. Sa religion lang ginagawa yan eh. Ngayon, pati influencer, gumagawa na rin ng kaletsahan ng mga religion eh. Tanginang yan. Hindi ako naniniwala na dyan sa law of attraction na yan. Puta, nangyayari na lang dyan. Nagiging ano na lang yan eh. Marketing tool na lang nila yan eh. Marketing tool lang nila. Pang dark psychology na lang nila dun sa mga nagbabayad ng mga tao. Law of attraction. Puta, sa akin, focus. Yun ang gumagana, focus. Andun na lahat, kumpleto na ron.
May law of attraction ka na, ibig sabihin doon ka nakatingin. Tapos, may kilos ka pa kasi nakafocus ka nga ron. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni G. Boros. Brochi, question po, what would be the best response or what should I do if yung kapatid na inaalagaan mo mula sanggol hanggang sa nakapag-asawa ay tinalikuran ka? Masakit pero how to move on nga ba? Your thoughts is highly appreciated. Huwag ka nang umasang tatanaw pa ng utang na loob. Pabayaan mo na lang. Kasi, nakarami rin ako ng ganyan. May mga taong ni-raise up ako. May mga taong alam mo yung tinulungan ko talaga ng gusto. Tapos ngayon, wala nang ibang nakikita kundi masamang tao ako sa paningin nila. Minsan napapailing na lang ako. Nakakasama ng loob eh. Naintindihan kita ron, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Yung ang daming inihingi ng tulong sa'yo. Lahat pinagbigyan mo. Lahat. Halos wala kang tinanggihan. Dumating yung panahon, di ka na nila kailangan. Di ka na nila kailangan. Tapong ka na parang basura. Kala mo walang pinagsamahan. Sa naaalala lang nila sa'yo, yung kaputang inahan na 1 piraso, 2 piraso, 5 piraso, 10 pirasong pagkakataon. Pero lahat ng ibang mga panahon na naging mabuti ka sa kanila, wala na silang naaalala kahit kapraso. Walang utang na loob. Wala tayong magagawa sa mga ganyang klase ng mga tao. Just send them to the dogs. Send them to the dogs. Next question. Tanong ni Joel Moncada Estrera, brother, naniniwala ka ba sa konsepto ng deja vu? Nararamdaman ko yung deja vu eh. Pero mas pinaniniwalaan ko yung realidad. Ang realidad, hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yon at hindi pa nangyayari yung bagay na yon. Nararamdaman ko lang na parang nangyari na. I'm focusing on the reality. Practical akong tao, sobra. Practical akong tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong usapang flip-top battle to. Gano'ng kahaba na ba yung live natin? Gano'ng kahaba na yung live? Nakikita mo ba, brother, kung gano'ng kahaba? Sina? Yung nag-iisang naniwala naman. 1 piraso lang yun? Kunin mo na. Hindi pa salita. Hindi pa. Dinig ko. Bisuan mo na magsasarado na tayo. Ha? 52 minutes? Okay, sige, last question. No, oras ba? 2:56. Pwede mo lang kunin, brother. Bisuan mo na lang. Magsasarado na tayo. Teka, tapusin mo na muna sa Naliton Live. Last question usapang flip-top battle to. Maganda po ba ito sa community, lalo na sa mga bata? Kasi madali mapanood lang sa wifi. Obviously, hindi. Kasi kabarubalan ng ugali yan eh. Wala ka naman halos matutunan doon sa flip-top battle eh. Pero it's a form of entertainment. Eh ako, personal, tutuwa ako eh. Ang kailangan na nga lang, patnubay ng mga magulang ay kailangan. Sige, next question. Pilihan mo ako na medyo maayos-ayos na last question. Mababa energy ko ngayon eh. Kasi tangina, ang sama ng pakaramdam ko. I feel like shit. Ang sama ng pakaramdam ko. Pinagpahinga mo. Ha? Pinagpahinga. Oo nga eh. Kulang nga tulog ko eh. Ilang araw na eh. Ilang araw na. Wala sa hulog ang tulog ko. Pachi-pachi. Mamalengke sa atin. Si Sakor. Sakor! Nalulot na si Sakor. Nanonood ba siya? Say yes, pag nalulot. Si Francis, nanonood ka ba, Francis? O nagalolo ka na naman? Tanong ni Renrick, Sige. brother, naniniwala ka ba sa reincarnation? Hindi ako naniniwala sa reincarnation. Hindi ako naniniwala dyan. Ang dahilan kasi it defeats reality eh. So kung totoo reincarnation, dapat kung ilan yung bilang ng mga tao noon, ganun pa rin ang bilang ng mga tao ngayon. Bakit? Nauulit-ulit lang eh. Reincarnate lang eh. Diba? Bakit parang 100 years ago, 4 billion individuals ang tayo? Ngayon, after parang 100 years lang or so, puta, doble na yung bilang natin. Saan galing ngayon yung ibang kaluluwa? Diba? Diba? Saan galing ibang kaluluwa?
Parang isang daan taon lang nakakalipas, puta. 4 billion lang ang tao eh. Tas ngayon, paglipas ng 100 taon, puta, doble na kagad yung bilang. Diba? Tapos ito ba, bakit dito lang nare-reincarnate, ba't hindi sa Mars? May microbio rin naman dun. Ba't hindi sa Europa? Yung isa sa mga moon ng Jupiter. Diba? Ba't hindi dun? Ba't hindi sa Ba't hindi sa ibang parte ng universe? Ba't laging nandito lang sa Milky Way Galaxy, sa loob ng Milky Way Galaxy, nandito sa solar system, nandito sa nandito rin sa mundo. Ayan, mga kamundo. Pakita natin to. Pakita natin yan. Glow. Glow. Making water. Glow. Nakikita niyo ba ito? Gusto niyo sumikat, ha? O sige, tulungan na namin kayo. Ito kasing putang ina to, media ko. Nakatitig dun, nadidistract ako eh. Hindi ako nadidistract doon sa sexy, nadidistract ako sa'yo, doon ka nakatingin eh. Nandito yung live oh, nandito oh. Ito yung mukha nung nagla-live oh. Ina talaga. Mga lalaki talaga, putang ina talaga natin. Didistract ako sa'yo, ibig ako pag-focus ako sa live ko, putang ina talaga. Last question naman na eh. Yung mga magandang question. Okay na yun. Pagod ako. Wala talaga ako mapiga sa sa energy ko eh. Kasi alam mo, ang sama ng pakiramdam ko ngayon, nilalagnat na ako. Pakiramdam ko talaga nilalagnat na ako. I'm not doing well. Diretso, I'm not doing well. Emotionally, physically, intellectually, I'm not doing well. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero dahil may mga tao kong umaasa sa akin, I don't have much of an option but to be fine. Minsan mahirap eh. Pero may mga umaasa kasi sa akin eh. So, wala akong choice kundi magpakalakas. Para dito sa mga tao ko, para din sa inyo. Ang request ko, kung makakapag-request ako sa inyo, nakakagaan kasi sa pakiramdam kapag nakita ko ang daming viewers. Nasa isip ko, maraming nakapanood, so maraming natuto galing sa akin. Ang request ko sa inyo, pakishare nyo na lang yung live. Pakishare nyo na lang. Kasi, tao din naman ako, napapagod din naman ako, napupuwet din naman ako. Pero maligaya kasi akong makita na maraming nakapanood kasi ang ibig sabihin, marami din ako natulungan. So, dun sa mga nanonood ngayon, type done kung na-share nyo na. Type done kung na-share nyo na. Nakita niyo eh, ito yung itsura ko ngayon. Wala sa hulog yung itsura ko ngayon. Pagod na pagod ako, puwet ako. Sama-sama ng pakiramdam ko. Pinipilit ko na lang talaga, pinipuwersa ko na lang yung sarili ko eh. Para may maipresenta ako sa inyo. Kasi, ang daming taong nag-aantay ng live ko eh. May mga tao talaga, makulit, nagme-message talaga. Anong oras ka magla-live, Hindi naman ako makapagsabi ng oras kasi nakadepende yun dito sa mismong lugar eh. Di ba, sana ako nasa enclosed facility tayo, may studio, di ba? Katulad ng studio ko dun sa isang bahay, di ba? Okay lang yun, masasabi mo eksakto kung anong oras. Pero dito kasi nakadepende kami kung anong oras papatayin yung music dito. Nakadepende kami kung anong oras kukunti yung mga tao dito. Ayun. So, kung makakapag-request ako sa inyo, pakishare nyo na lang ton live. Pakishare ton live. Sabi, pahinga daw muna. Puta, pag nagpahinga ako, yung mga tao, di nila ginagawa standard procedure. Kailangan ko talagang bantayan kahit pagod na ako. Hindi naman sa kawalan ng pagmamalasakit, pero kumbaga parang, alam mo yun, hindi talaga nila nagagawa na kasi, alam mo yun, nakafocus sila sa pagtitinda eh. So yung standard procedure, minsan nababypass. Hindi naman sinasadya. Pero minsan kailangan kasi talaga eh. Kailangan kasi talaga na ako mismo personal yung magmando eh. Ganito talaga kahirap yung paggawa ng negosyo, Pilipinas. Ganito kahirap. Ganito ka nakakapagod yung paggawa ng negosyo. Minsan, pati yung mga tao sa paligid mo, iiwang ka pa. Minsan, yung mga tao sa paligid mo, ilalaglag ka pa. Nakakaalam mo, ikaw pa yung may atraso sa kanila. Pero totoo, gumagawa ka lang naman ng paraan para magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Sila rin mismo. Wala eh. Ganun talaga eh.
Kupal talaga ang mundo eh. Ano pa ba naman ang masasabi ko? Gaya nga ng sabi ko dati, laruan ako ng mundo, tanggap ko na yun. Hanggang sa araw na mamatay ako, tanggap ko na yun, laruan na lang ako ng mundo. Hanggat napapakinabangan nila ako, masayang-masaya sila sa akin, tontuwa sila. Hanggat may pakinabang si Chester, masayang-masaya sila sa akin. Hanggat hindi nagagalit si Chester, masayang-masaya sila sa akin. Mas magalit ka lang dahil sa kagaguhan na sila rin naman ang may gawa. Ang ina. Ikaw na ngayon ang pinakamasamang tao sa buong mundo, Chester. Bakit? Kasi nagalit ka. Hindi ka dapat magalit. Dapat kainin mo lang lahat ng kagaguhan at kaululan na ginagawa nila sa'yo. Ganun eh. Minsan panahon, pipitik ka. Minsan panahon, mapapagod ka rin. Minsan panahon, masusuya ka rin. Tapos minsan panahon, magdidilim yung paningin mo. Tapos dahil nagalit ka, kasalanan mo na ngayon, nakapagsalita ka ng hindi maganda. Nagsalita ka ng masakit na salita. At sabihin naman ngayon ng mga tao, emotional punching bag kami. Tangin eh, kung ginagawa nyo lang sana yung mga bagay na kailangan nyong gawin. Meron ba naman, tangina, ang ganda-ganda ng gawa mo, ang ganda-ganda ng trabaho mo, napapagalitan ka pa. Meron bang ganun? Tangina naman. Hindi naman ako illogical. Hindi naman ako gago. Hindi rin naman ako tanga. Alam ko yung ginagawa ninyo. Ngayon, pag nasita ngayon, galit kayo. And I'm not speaking about these individuals na nasa paligid ko. I'm talking about those individuals na mga inilaglag ako. Nakakala nyo, mga santo kayong, mga hindot kayo. Pare-parehas lang tayong marumi, ulul. Pare-parehas lang tayong marumi. Pilipinas, galingan mo sa pagiging laruan ng mundo. Dahil habang napapaglaruan ka nila, mahal na mahal ka nila, tuwan-tuwa sila sa'yo. At ikaw ang pinaka-importanting bagay kasi ikaw yung pinaka-malaki ang nagagawa bilang laruan nila. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Mahal na mahal kita.